Hello po, kamusta po sa inyong lahat? Muli po, nagpapakilala po ang eksperyensyadang terapista, Emerlita Constantino po, o kilala po bilang si Lilit. Meron po akong gustong i-share po sa inyo para po sa lahat po ng mga mahihirap na para po may alam po tayo sa ating sakit at karamdaman. Gusto ko po sanang ipaalam sa inyo yung mga medical terms na pag po narinig ninyo ay kailangan nyo na pong magpa-doktor or magpa-check up po sa mga doktor. Yung mga salita pong pag narinig po natin ay natatakot na po tayo. Halimbawa po nung bulge, ang ibig sabihin po nun ay may nakaumbok na po sa ating kalamnan. Yung pong lumps, pag sinabi pong lumps, meron na po tayong bukol. Yun po. Yun naman pong bumps, parang yung bugbog po ba, yung parang may pasa, may bugbog po tayo sa ating kalamnan. At yun naman pong tumor, pangkaraniwan na po sa atin yun na kapag narinig po natin yung salitang tumor, iniisip po natin, mamamatay na po tayo. Pero kung bibigyan nyo po ng pansin, pag narinig nyo na po yun, or nabasa nyo na po sa mga findings nyo, ay hindi po kayo dapat matakot dahil meron pa po kayong paraan para po mabigyan ng kalunasan ng inyong sakit at karamdaman. Dahil nga po, pag sinabi pong tumor, antimano po iniisip po natin, cancer or malala na po, mamamatay na po tayo. Pero ang ibig sabihin pala po ng tumor ay bukol. Pwede pong maliit pa lang yung ating bukol at maaagapan pa. Pag naramdaman po natin na may bukol na po tayo sa ating katawan, magpa-doktor na po tayo para maagapan po kaagad. Baka po kasi cancerous na or kasi buhay na po antimano ang bakterya nun. Lalala po, lalaki po, lalala. Sa gastos at gastos din naman po ang kapupuntahan nyo. Kaya habang mas maaga pa po ay dapat pong matingnan na po ng mga doktor, baka po maagapan pa o mabigyan pa po kayo ng mga pampatunaw na gamot na pwede pong matanggal pa agad at hindi na po tayo dumating sa punto na tayo po ay maooperahan pa. At yun nga pong vomiting naman or vomiting po, yung pong pagsusuka. Pag po nakaranas po tayo sa experience ko lang po pag po kasi may mga nagsusuka na may halo pong masakit ang ulo, kinukunik ko na po yun sa vertigo. Depende naman po kasi sa sakit ng tiyan. Pero pag po may halong masakit po dito sa ating sentido, yan po ay kinukunik ko po sa vertigo na. Kinakailangan na pong magpa-doktor or kagaya nga po nung bigyan lunas po natin yung ating sarili, pindot-pindot po tayong ganyan, makakalunas po yun kahit papaano dahil po sa matinding pananakit ng ating ulo. At yun naman pong tinatawag na syncopal, yun po yung pahihimatay. Madalas, kaya ko po kasi natutunan yung medical term na yun, madalas po kasi dati, pag po nagte-therapy ako, nag-uumpisa po ako sa paa. Kaso po, pag may napindot po ako, palagi ang pong hinihimatay. Kaya magmula po nag-uumpisa na po ako sa ulo para maiwasan ko po ang panghihimatay ng aking mga kliyente. Yun nga po yun. Kaya dapat po may alam po tayo sa mga medical term kahit papano. Yun naman pong muscle spindle, yung para po bang nag-compress or nagkumpul-kumpul po yung ating muscle dahilan po para manigas dahil po meron pong pagkakapulupulupot po. Tama po ba yung explanation ko? Pero yun po yun sa pagkakaintindi ko, itama nyo na lang po para po sa mga nakakaalam. Kasi yung sa akin lang naman po ay pagsishare po ng mga nararamdaman po natin sa ating katawan at yung dapat po may alam po tayo pag naririnig po natin yung mga ganong salita para aware po ba tayo na dapat na po tayong magpa-doktor. Yun lang naman po yung sa akin. At nga po,
Gaya po noon sa pagkakaintindi ko po sa mga inaaral ko, yung pong mga tinitrigger ko po sa mga aking kliyente na pagka po meron po silang nararamdaman, meron po tayong tinatawag kasi sa mga katawan po natin, mga muscle, ganyan. Gaya po nung sa nerve, pagka po nagtitrigger po ako, yung tinatawag po nating parasympathetic, external nerve po yun, kumbaga. Pagka po doon, nagtitrigger po ako sa cranial nerve 3, 7, 9 at 10. Yun po, nakakonect po yun sa cranial. Pag naman po sa sympathetic, nagtitrigger naman po ako pagka po sa sympathetic nerve, nagtitrigger naman po ako sa thorax or sa thoracic 1 to lumbar 3. Yan po. Imagination lang po, tinatapat ko lang po yung mga daliri ko sa points na dapat ko pong iti-trigger para po magkaroon po ng kalunasan yung aking mga kliyente. Ganyan po yung style ko sa aking pagte-therapy. Hinahaluan ko po ng pag-aaral. Sana nga po hindi man po ako ganun kagaling, or tingin ko po wala pa po sa 1/4 yung nararating ko at naiintindihan ko, pero napakalaking tulong na po sa aking kapwa dahil nakikita ko pong kahit papano po naiibsan or nababawasan, nalulunasan ko po yung kanilang mga sakit at karamdaman. Katulad nga po nung meron po akong ginawa dito na mga sign and symptoms po ng stroke. Dami ko pong aralin, dami po akong mga dito, yung sketch pad. Ito naman po yun. Yan po, nakikita niyo po ba? Nababasa niyo po ba? Yan po, madami po akong mga ginawang sinusulat para nga po, sabi ko nga po sa inyo, baka po sakaling magka-interest po yung aking mga anak na intindihin po yung aking mga ginagawa o stay po sa pagte-therapy. Ayan po. Ito nga pala po wag dito, mga sign and symptoms po ng stroke. I-share ko po sa inyong lahat ito.